banateros talaga ito. Oh, kasama natin ngayon si Senator Robin Hood Padilla, Vice President. Ay, sorry. At syempre ang ating idol na si Lito Banayo, mainit na political analyst ito. Magandang gabi sa inyong lahat. Dalawa ang kasama natin. Matindi ito. Palagay ko 3 araw to dire-diretso. Itong Hanggang sona na to. Hanggang sona na to. Wala talaga. Wala nang tulugan to. Nakalala yung kama nun, no? Oo. Nakalala yung kama nun, no? Banat Bay, baka meron kang gusto. Siyempre, pakilala muna natin, Sir Lito. Mag-hi muna sila. Oo, mag-hi muna kayo sa ating mga at ang inyong Mga konting banateros. background lang po. Konting background. Ano lang, ito, semi-retired na dumaan sa maraming presidential campaigns. Yun lang. Kingmaker, ha? Kingmaker. Humble. Narinig ko yan yung Kingmaker na yan Oo, narinig ko yan dito sa ating katabi, sa aking katabi. Si Senator Robin Hood Padilla. Ano, Vice? Ay! Vice? Assalamualaikum po. Assalamualaikum. Peace be with you. Ako po ay nananatiling masugid na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at siyempre po, tagahanga ni Pastor Apollo Kibuloy. Mainit yan. Baka may magalit yan sa sinabi nyo. Sasabihin na, hindi nyo man lang siya pinagtatanggol. Pero, Simulan na natin doon. sige. Konting na lang. Total, kasi hindi natin nakitaan ng reaction si Senator Robin. Alam naman natin, magino itong ating idol Ginoo yan. na ito. Pero hindi bastos yan, ha? Hindi, basto. Bastos yan, Magino lang. Hindi, bastos din. Sasabihin ko pala yung punchline, eh. Oh, sorry. Pero ito, ano po mga reaction nyo patungkol doon sa post ng inyong kasamahan sa industriya? Na si Angel Locsin. Angel Locsin, kaibigan ko yan. Ang katotohanan sa aming dalawang mag-asawa noong, hindi si Angel yung asawa ko, si Mariel, nung nabalitaan namin yon, isa lang yung sinabi naming dalawa. Baka may pinagdadaanan si Angel, kami naman wala. So siguro, intindihin na lang namin. Wag na kaming sumagot, wag na kaming magsalita. Kung gusto niya kaming makausap, bukas naman yung linya. Pero, Sen, matindi yung kanyang binitawan. Di ba? Na sinasabi niya, nakasama niya kayo. At kayo naman, aminado kayo na there was a time na naging NPA kayo. Komunista. Oo, Yun yung eksaktong sinabi nagbundo kayo. So, nung kasama niyo ba siya? Ay, kasama niyo siya doon sa bundok? Mabigat yan. Hindi. Ano yan, ang istorya kasi niyan, noong 1995, winanted ako ng gobyerno, kung naalala po ninyo. Biglang lumabas yung warrant of arrest. Siyempre, bata po ako noon, hindi ko maintindihan kung bakit ako may warrant of arrest. Tumakbo ako ng Bicol, ng Camarines Norte. Hinabol pa ako hanggang doon. May mga dumating na CIDG doon. So, para pakiramdam ko, serious yata itong mga ito na kulong ako. Wala akong choice. Umakyat ako sa bundok. Nung umakyat ako sa bundok, siyempre, ang nadatnang ko doon, yung mga NPA. Yung mga NPA naman, na inasikaso naman ako. Pati yung masa. Kasi dati, nung sila'y malakas pa, masa ang aabutan mo sa bundok. Nung dumating ako, sabi nila, doktrinahan ka namin. O di, doktrinahan naman nila ako, 1 buwan. Pero nung nakita ko na sabi ko sa sarili ko, bakit parang hinihingan pa natin yung mahihirap? Kasi yung mga, napansin ko doon sa mga anima, may hinihiwalay yung para doon sa NPA. Sabi ko, parang di ata tama yun. Alam mo kasi ako, observer ako Pagka ganun, teka muna. Yung pinaglalaban natin, hihingan pa natin ng revolutionary tax sa pamamagitan niyan, uwi na lang ako. Yun ang nasa isip ko. Bumaba na ako. Pero dala ko yung Idea. yung idea. Kasi bata pa lang ako, lumaki na ako na nasyalista. Ang tatay ko, labor leader Ang tatay ko, si Roy Padilla Sr., siya yung presidente ng National Mines and Allied Workers Union. Mga minahan yun, mga workers. Socialist na kami. Lumaki na kami bilang sosyalista sa bahay pa lang namin. So, hindi mahirap sa akin tanggapin yung communism.
Actually, para sa akin kung magaganap talaga yan at magiging makatotohanan yan na pantay-pantay tayo at walang mayaman, walang mahirap, maganda yan. Pero impossible yan. Tanggap ko na yon. Tsaka yung sinasabi pa nila na yung kaalaman ko daw dyan, maliit. Hindi po. Sa Cuba pa ako nag-aral. Nagpunta pa ako dun. Hindi po yan mismo na nilalabas pa nila yung mga picture namin ni Joma. Nagpunta din ako sa Utrecht noong mga panahon na yan. Pinag-aralan ko talaga, pero hindi yung armado. Never kong tinanggap na kailangan tayong mag-armas kasi tapos na si Bonifacio eh. Nakuha na natin yung freedom. Ang pakikibaka natin ngayon, kahirapan, hindi kapwa Pilipino. Kailangan natin makidigma sa kahirapan. Hindi sa kapwa Pilipino. Kasi kalokohan yung may gobyerno na tayo, ibabagsak natin yung gobyerno para magtayo tayo lang panibagong gobyerno. Kumbaga, nasa third floor na tayo. Gusto nyo, bumaba pa tayo uli ng first floor. Kalokohan yun. Pero hindi ko iniiwan yung ideology. Hindi po. Kahit na magalit kayong lahat, kahit mga kaibigan ko magalit kayo, pasensya na kayo. Kasi ang unang Kristiyano, nasa Biblia yan, pag binasa nyo sa Acts, andyan yan, sinasabi na tayo ay pantay-pantay. Kung ano yung meron ka, ibigay mo. Sa Islam, ganyan din po. Kung anong meron ka, ibigay mo sa kapwa mo. Anong masama doon? So yun yung konteksto nung sinasabi yun na kayo po ay communist. Opo. At kaya ko po nasabi din yon nung minsan ay sa pagdinig. Wag na natin pag-usapan po yung kung ba't ko lang nasabi. Kasi alam ko nga yung history. Alam ko yung history ng communism dahil pinag-aralan ko nga po yan. Kasi meron Marxist, meron din po kasing armado, yung mga Marxist kasi. Yan, yung mga armado yan. Kaya si Lenin kasi ginaya lang niya, ginawa niya si Marxist. Si Marxist kasi ang sumulat niya na kinuha lang din niya sa mga unang Kristiyano, di ba? So, ibig sabihin, may karapatan akong sabihin yung history doon sa naganap na pagdinig. Kasi pinag-uusapan yung Romanov. So paano kung hindi na ako makatiis? Kailangan na ako magsalita. Kasi palagay ko, naliligaw eh. Ayoko naman maligaw. At nung nangyari yan, yung kwentuhan ninyo ni Angel Locsin, bakit napagkwentuhan nyo yan? Yung experience mo na yan? Kasi naging very close kami ni Angel sa usapin ng martial artist kasi yan. Nag-aaral siya ng martial arts. So, siyempre, nagkukwentuhan kami. Nung panahon na yun, Gabriela siya eh. Nung Gabriela siya. So, sinasabi ko sa kanya na leftist ako. Kasi wala namang masama kung leftist ka. Anong ikatatakot mo kung leftist ka? Ang masama kung ikaw ay may dalang barel. Yun ang problema. Actually, wala na tayong anti-subversion law. Ayan, Na-repeal na yun eh. So, miski komunista ka, sosyalista or anything, walang illegal doon. Huwag ka lang maglalaban sa gobyerno, magdadala ng armas. Yung tatay ni Senator Robin, natatandaan ko, isa sa mga membro ng Batasang Pambansa noong araw na kami ni Doy Laurel lang siyang kumuha sa tatay niyang maging kandidato laban kay Marcos, laban sa diktadurya. And napakatapang tatay niyan, tatandaan ko. Salamat. Kaya lang, speaking of the left, ngayon kasi, alam naman natin na maraming raid na nagaganap ang military at yung mga nakikitang mga gamit doon ay galing sa left. So sa tingin niyo po ba, medyo umiwas na o nawala na dun sa tunay na layunin ng komunismo itong mga makakaliwa ngayon at humawak na sila ng armas? Ano kasi yun yung Marxist kasi, yung mga Leninist, meron silang armadong, may aspect ng armadong pakikibaka. Ang pakiusap lang natin doon sa mga leftist ngayon, ako bilang mambabatas na pareho nila, iwasan natin na yung ganong armadong Kasi huwag kayong magtago. Kasi kung kayo ay totoong leftist na katulad ko, sabi nga ng ating patron, hindi na bawal yan. Bakit kailangan kong magtago? Ang bawal yung sumusuporta kayo diyan sa armado. Kasi nga maawa na kayo, 50 years na yan.
wala naman nangyayari. Tsaka alam nyo, dito po sa Southeast Asia, tayo na lang po ang may rebellion. Parang ano naman yan, masyado na tayong paatras. At iimbestigahan daw po kayo, ha? May balitang ganun na parang planong imbestigahan or paimbestigahan ni Gibo Teodoro si Senator Robin dahil dun sa kanyang communist remark. Sumulat na po ako, nangyari na po yun. Opo, sinulatan na po ako ng AFP, sumulat na rin po ako pabalik sa kanila. Pinaliwanag ko po yung akin. Katulad po ng sinabi ng ating patron na hindi na yan bawal. Panahon ni FBR, yan ang unang-una niyang ginawa. Bar top notcher pa man din si Gibo. I mean, he should know that. No? Wala na-repeal na yung anti-subversion law. Eh, bakit kaya sila Franz Castro ayaw niyang... ayaw niya pahuli, no? Marami kasing Bakit kaya? nagtatago pa eh. In denial, ika nga, Senator. Yun nga po ang pakiusap ko sa kanila. Huwag nilang ikahiya kung ano man yung ideology nila. Ang ikahiya nila, yung hindi man ako nagsasabi na pronta silang ganon, na sumusuporta sa armado, pero kung sila ay totoong leftist, huwag kang mahiya. Isa yan, Proud ka ha? dapat. Isa yan sa mga issue. May pangalawa pa. Ako, mas matindi to. Mas matindi to. Bago natin, marami tayong Pero bago tayo pumorma, araw nga to eh. Sige, Coach May Rolly. request lang ako. Ano? Total, para mabigyan natin ng pagkakataon yung kanyang kaibigan na makapagsalita, imbitahin din natin. Pwede. Oo, si Angel Locsin. Oo, pwede. Baka lang, nanonood. Pwede natin imbitahin. Ano. Pero, Ako nakakausap. ikaw na. Ako na ako. Magkali ako Mga kausap. Kakagulo iimbitahan lalo. ka ba? Yun ang tanong. Nung kami- I-text mo na lang, ha? Nung kakakikila, school mate ko sa FEU. Si Angelo. Ayaw may kwento. Angelo, ako na lang kakausap sa atin mo, ha? Walang bang boyfriend yan. Tsaka ito Asawa, loko-loko. Ano sawa naman yan? Oo, walang iya ka talaga. Tsaka ito parang nagdududa siya na si Pastor ay son of God. Naniniwala ako na lahat naman tayo son of God. So baka gusto natin imbitahin si Angel Locsin na makipag-usap kay Pastor Apollo Kibuloy para may paliwanag ni Pastor Apollo Kibuloy kung bakit siya tinatawag ganon. Oo, maganda rin. Invite din natin siya. Puntahan natin si Pastor sa kulungan. Nakakulong yung tao dahil sa, sabi nga ni Senator Robin, lumaban sa komunismo. Alam naman natin na ang lumaban sa komunismo, si Pangulong Duterte, kasama si Pastor Apollo Kibuloy. Laban kasama ang bayan. At syempre, ang nagpatuloy niyan, si Inday Sara Duterte. Kaya ngayon, pinag-iinitan. O hindi ba? Pero meron pa tayong isang issue. Katulad sinasabi natin, yung Chinador ka ba? Ikaw ba pro-China? Ano ba ito? Historical na naman yan. Kasi pagka tayo'y nakinig lang sa mga balita ngayon, malulungkot tayo kasi parang hindi tayo bumabalik sa mga napag-usapan na ng gobyerno noon pa. Kasi tayo, sumusuporta tayo sa One China policy. Panahon pa yan ng matandang Ferdinand Marcos Sr. Pati ang Amerika, ano dyan sa One China policy. So, ibig sabihin, yung mga alituntunin ng China, hindi dapat tayo parang siga din tayo, ganon. No? Hindi dapat. Laging ang policy natin, kaibigan nating lahat. Ang linaw naman sa konstitusyon yan, kaibigan natin lahat. Ngayon, halimbawa, meron tayong mga opisyal sa gobyerno na lumalabas doon. Naka-uniforme pa, di ba? Magsasalita ng kung ano-ano. Gagawa ka pa ng karikature. Na yung karikature, ginagawa yan, wartime propaganda yan. Hindi naman ginagawa yan sa peaceful na panahon. Bakit ka gagawa ng karikature tapos pag ginantihan ka, magagalit ka? Yun ang problema eh. Titira ka, pag tinira ka pabalik, iiyak ka. Hindi naman pwede yun. Tsaka ilang beses ko nang sinabi, bakit ba tayo pumapayag na binobomba ka ng tubig, hindi ka lumalaban? Naanin natin yung bomba natin ng tubig. Siguro naman, mas masakit pa yung ginawa sa atin. Ginantihan. Tumira tayo ng karikature, tinira tayo ng pabalik, nagalit tayo. Natural, magagalit tayo. Pero nung nakausap ko yung isang Chinese, kasi nagalit ako pare. Sabi ko, ba't ganyan? Tayo naman, nung panahon ng tayo ay kinocolonize ng puti. Diba? Ang tawag sa atin yan, brown brothers brown monkeys. Little Brown Brothers.
Diba? Ang tawag naman nila sa mga Hapon, yellow. Sa mga Chinese, yellow. Monkey. So, sila nag-umpisa niyan. Okay? Biglang tumira yung China media ng ganyan. Kaya, sinabi ko doon sa China media, nakakalimutan nyo na ba na tinawag din kayong ganyan? Kinausap ako nung isang Chinese, sabi niya, sa kanila daw, hindi issue ang monkey. Kasi sa kanila, that's a god. Meron silang, para sa kanila, matalino yun. Meron nga yan sa kanilang, Kung yung zodiac nila. zodiac nila. O, so, 12 animals kasama monkey. sabi nga sa mas may Pero insulto. nagalit ka doon. Nagalit ka doon. Na tinawag tayong... Oo, na parang siyempre. ano. Nag-ano kagad ako. Pero kasi ako, pag nagalit, kailangan kausapin mo, di ba? Ano bang ginawa nyo? So yun ang sinabi sa akin. Actually, sabi nga nila, dapat nga yan, buhaya yan eh. Oo, pero baka mas ma-insulto kayo. Oo. Si Senator Kiko din po nagalit dyan eh. Space na naman yan. Alam mo naman yan eh. Siyempre, pagka medyo makatotohanan, masakit. Diba? Pero Sir Lito, kayo po, anong nababasa nyo dito patungkol sa nangyayari ngayon sa China na instance na to? Itong, lalong-lalo na itong huling naganap na, ewan ko kung ano man tawag mo dun, harapan, pukpukan. Hampasan na kagwan. Well, ano kasi yan eh, ang hindi ko maintindihan, marami naman nag-counterclaim sa China Sea, South China Sea na tinatawag natin, yung parte natin na West Philippine Sea. Ang Vietnam, kalaban din nila, Brunei, Indonesia, Malaysia. Pero bakit sila hindi nagkakaroon ng ganyang mga alitan, no? Na ano? Ibig ko sabihin, nadadaan sa diplomasya yan eh. Kasi ang problema sa atin, kung ano sabihin ng kano, sunod tayo ng sunod. Tingnan mo yung Ray Powell, yung... Yes. Why bother to ano? Di ba? Halatang halata mo, sinisindihan lang ang puwet natin para magalit tayo sa China, no? Ibig ko sabihin, pinag-uusapan yan, no? Nung panahon ni PRRD, parang isang beses lang yung nagkaroon ng problema, di ba? At yung mga fishermen, hindi naman hinaharang noon. Napag-uusapan yung mga ganyan. At pangalawa, kung totoo may langis sa West Philippine Sea, wala naman tayong puhunan para kunin yan langis na yan sa ilalim ng dagat. Ba't hindi na lang tayo mag-usap ng maayos para imbis na tayo angkat ng langis, meron tayong mag-sharing na lang. Alam ko nung panahon ni GMA, pumayag pa nga ng China na 60-40 eh. 60 sa atin, 40 sa kanila. No, 40%. No, so, I mean, let's be practical ang ibig ko sabihin. Sa tingin niyo po, Sir Lito, no? Kasi nung mga nakaraan, okay naman eh. Hindi naman nagyayari ito. Nagkakaroon ng sigalot, pero hindi ganun kagrabe. Sa tingin niyo ba may kinalaman sa politika dahil yung dating presidente, sinasabi nilang maka-China at yung ngayon, maka-Amerika? Pwede po bang ganun? Pwede. Tsakaan tayo eh. Pag inuurot tayo ng mga kano, tayo naman, sama ng sama. We have to have, gaya nga sinabi ni Sen Robin, yung independent foreign policy dapat, kaibigan mo lahat. Kausapin mo lahat, no? Hindi ba rage baiting? Parang inuudyo ka na. Parang magalit eh. Kasi, ewan ko ha, may napanood akong video. Yung bangka pa natin ng sumugod. Parang naghahamon. I don't know kung... Ang basa ko naman doon, kasi nandun yung barko natin eh. Tapos lumapit Parang yung... teritoryo natin. Lumapit yung China Coast Guard. So, gumanon yung ating mga sundalo. Ang punto ko kasi dito, maiiwasan sana natin yon kung walang masyadong mapapel. Ang daming mapapel dito eh. Isipin mo, pagkatapos noon, nag-usap si Presidente Marcos at yung Chinese ambassador, kinabukasan, nagpapresko na naman yung saksakan ng papel na tao. Pambira. Pwede bang tumahimik ka muna? Hindi kaya, Senator, nakipag-usap yung presidente natin. Tapos yung tao mo biglang gagawa na ganun. Hindi kaya good cop, bad cop lang to? O... Sana wag ganun. Kasi hindi maganda tayo lumalabas ng Di kaya may kausap. plano yan, Senator, na tumakbo, kaya mapapel? Sigurado. At ito, Sigurado. bakit hinahayaan ng Pangulo na magiging... Iyon ang dapat i-check. Kasi noong mga panahon na buhay pa yung unit team, lagi akong tumatawag kay SAP. Tinawagan ko si SAP dati nung sinabi ko, ano ba tong tao na ito? Humihirit na naman ng taliwas sa sinasabi ni Pangulo.
Katulad noon, sabi ni Pangulo, magbubukas tayo uli ng panibagong pag-uusap. Kinabukasan, binabanatan na naman niya yung China. Ano ba yun? Di ba? Para sa akin, makinig tayo sa mga patron natin na matagal na dito sa bansa. Ekonomiya. Bakit ba ang China walang singalot doon sa ibang mga nakiklaim doon? Kasi ekonomiya na yung pinag-uusapan nila. Nag-uusap sila ng paano tayo makikinabang sa isa't isa. Isipin nyo, pinakamayaman na bansa ang China. Yung tayong kapitbahay, iwan. Di ba, in normal circumstances, pare, pag mayaman yung kapitbahay mo, doon ka makikipagnegosyo pare. Para naman mabatuhan mo man lang ako dyan ng negosyo. Tayo, ayaw natin nun. Kaya lang, Sir Lito, sa palagay ninyo, meron ba ang solusyon ito? At kayo, Sen, may solusyon pa ba itong gulo with China at in the Philippines? Marami ng papel, marami ng Hindi, papel. saka, 2020. kaya lalong na galit sa atin ng China nung pinayagan yung mga EDCA bases na nakatapat sa Taiwan. Yung sa Lalo, sa Santa Ana, Cagayan, yung airport, tapos yung San Ramon ba yun, sa Isabela. Nakatapat sa kanila yun Ibig sabihin, talagang pinuesto ng kanu doon, panlaban sa kung sakaling ang Vietnam, ang Taiwan pakialaman ng China. Parte naman ng China yun Yun May yung one China policy. Yun dapat hindi dahil lumabas dun Pero Sir Lito, tapatan ba ang Pangulo na anuhan si mapapel? Parang, uy, tama na yan, stop na yan. May kapangyarihan ba? So, siyempre. Lalong-lalo na, sir, di ba? Under siya ng DOTR. Executive yan. So, ibig sabihin, sa hindi niya, kaya sa hindi niya pagsunod, binabastos niya mismo ang Pangulo. Yun ang lagi kong Or sinasabi may noon. direct di ba? Kasi, Senator, sabi nyo, kausap ng presidente, kinabukasan, binanatan. Kinabukasan. Same thing, ano ba sabi ng presidente? Ayaw niya sa impeachment, pero yung anak niya bumoto. Ayaw niya sa EDCA. Ang Sagot ako dyan. Si ang patron na ang makakasagot dyan. Kaya tuloy walang tiwala sa atin ang foreign investors Gusto natin humikayat ng foreign investors. Nakikita nila na parang walang out of control, hindi in control ang presidente natin. So paano ka makikipagnegosyo sa isang bansa na pabago-bago ang polisiya? So yan ang nangyayari. Vietnam, napakalaki na ng foreign investments ng lahat ng bansa, pati US na kalaban nila dati. Tayo, katitingan, nakukuha natin foreign investments. Bumagsak pa po. Bagsak. Opo. Sign of weakness talaga yan. So, totoo nga siguro yung sabi-sabi na weak leader. Kasi uunahin mo yung mga nasasakupan mo, lalong-lalo na yung mga tao mo. Pero kung katulad nito, pero di ba may pattern? Actually, Paano ba yun? tinanong ko yan kay Senator Amy nung in-interview niya ako sa podcast niya. Ang sagot niya talaga, dahil nga daw may sakit na yung kanyang ading, hindi na nakokontrol yung mga tao. Gusto kong tanongin si Sir Lito dito. Sa tingin ba ninyo, out of control si Presidente doon sa nangyayari? Or he is totally in control kaya nangyayari yung mga pangyayari? Well, may mga issue na hindi ako maniniwala na hindi niya alam. Halimbawa, yung paglipat-lipat ng pera sa budget, yung pinondo sa flood control projects na nabinbin tuloy yung mga foreign assisted projects like yung ating subway, yung tren, lahat yun. Dapat yung tren papuntang Bicol, konektado. Yung mga ganyan, nabinbin lahat yan. Hindi ako maniniwala na hindi niya alam. Dahil ang nagre-release ng pondo, DBM. At hindi naman nagre-release ng pondo, maski na nasa budget ng DBM, kung walang utos ang presidente. So alam niya yung mga ganon. Nabanggit nga ni Coach Oli, yung sabi niya ayaw niya ng impeachment. Pero unang-unang pumirma no first impeachment si Sandro Marcos, di ba? So how will you make people believe na hands off ka dyan, wala akong pakialam dyan, independent yung Congress? Talagang lokohan ang nangyayari. Pero baka lang ma-misinterpret ng taong bayan. Baka sinasabi na naman, kinakampihan na naman yung China. Kinukundina mo ba, Senator Robin and Sir Lito? Of course. Kinukundina nyo ba yung mga nangyayari dyan? And yung claim ba dyan sa West Philippine Sea, South China Sea, naniniwala ba kayo na atin yan? Siyempre naman. Naniniwala tayo, pero hindi dahilan yan para tayo mag-away. Hindi kasi nakita naman natin nung panahon naman ni Digong, wala namang away yan.
Ang kailangan natin dyan, makinabang tayo. Diba? Yun ang kailangan natin dyan. Sabi tayo ng sabing atin yan, pero kung hindi naman tayo nakikinabang, anong klase yun? Kaya nga ang ganda nung sinabi ni Senator Marcoleta, may pinakita siyang mapa, na ito yung mapa na sinasabi ng China na kanila yan. Ang gusto nating mangyari, meron din tayong maipakita na atin din yan. Rehistro Oo, natin. yun ang sinasabi niya. At least maganda yung nililinaw ni Senator Robin ngayon. Kasi ngayon, nung nag-number 1 siya sa senatorial, tapos talagang mataas din siya sa vice president, mukhang tinatarget talaga siya ngayon. Uy. Bawat sabihin niya, ay talagang nilalait ng mga Duterte haters. Diba? Lalong-lalo na itong huling... Si with all due respect. Oo. Parang with all due respect nun eh. Pero wala namang respeto. Di ba? Nakakainis eh. Sino yun? Alam niyo, yung mapapel. Naglaway kay Senator. Alam niyo, Alam ba't paborito niya talaga si Senator Robin eh. Hindi, pinapakinggan ko yung kanilang exchange kahapon, yung si Congresswoman Jervy Luistro tsaka si Sen Robin. Ang bilang political strategist nga, ang pasok sa isip ko, napakalayo eh. Si Sen Robin was speaking the language of the masa. At nakaka-connect siya sa taong bayan. Yun namang isa, Baleta. sinasadyang mag-English-English, kunwari, palagay ang papel niya, parang matitisod niya si Sen Robin doon sa pag-English-English niya. Wala nakikinig sa kanyang masa. Ang pinakikinggan si Sen Robin. I mean, you need to be able to communicate to your people. And the best way to do it is kung sino yung nakararami, yung masa, yun ang dapat Sir Lito, nakikipag-ano ka. since yan, di ba, nabanggit nyo na yan, yung bang sa tingin ninyong mga bira kay Sen, Robin, lalong-lalo na yung mga high society. High society, high na high yan. Oo, mga high, di ba? Nakaka-apekto kaya ito sa popularity at botante ni Sen Ang Robin? nangyayari, lalo nagkakasimpatya ang tao sa kanya. Ganon din kay Inday Sara, lalo nagkakasimpatya ang tao. Alam mo, pareho ng pagbibigay ng ayuda. Tiningnan ko yung huling Pulse Asia survey, yung June 28 up to July 6 na survey. Makikita mo yung poorest of the poor, yung E, class E, income level. Sumipa doon ang disapproval rating ni Presidente Bongbong, sumipa ng 74% ang disapproval rating. Yun ang binibigyan ng ayuda eh. So ano ibig sabihin? Una, ang tao, miski na gaano kahirap, alam nila na pera naman namin itong binibigay nyo, binabalik nyo sa amin. Pangalawa, pag pinapipila mo ang tao para sa init ng araw, para lamang makakuha ng 2,000, parang iniinsulto mo yung dignidad niya eh. Parang ginagawa mo silang pulubi. So, imbis na matuwa sa'yo, nagkakaroon ng resentment ang taong bayan. Di ba pareho nung papipilahin mo para sa 20 pesos na bigas? Di ba? Madaling araw pa, pipila na yung senior citizen. Inaapi mo tao nun eh. May namamatay Diba? pa. Oh, may namatay pa. Kasi isa sa mga huling, actually pinaka-latest ito na akusasyon kay Senator Robin, ang prosecution daw ay dapat hindi one-sided. Yan ang sinabi ni Sen. Pero pinuna ito ng halos lahat ng mga bunging lawyer. May isa ka pang paborito eh. Yung pwedeng maging endorser ng toothpaste. Oo. Yung political analyst na walang trabaho. Oo, ngayon political analyst na, hindi katulad ni Sir Lito, no? Yun, tama. Paborito kayo ng Yung Sir. tumatakas sa kaso. Tumatakas sa kaso yun eh. Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan, kung panonoorin niyo po nung buo yung palitan ng salita, at ito naman, mahirap pong mag-umpisa doon kasi sa hearing dahil bawal po yan. Doon na lang po sa sinabi nila sa press con nila. Ang sabi nila sa press con nila, ang sinasabi ko daw, na one way, masyado naman kayong one-sided eh. Ang sinasabi ko po doon kasi, bakit ang prosecution, binabanatan nyo ang mga senator judge? Hindi nyo dapat ginagawa yan. Kasi judge yan eh. Saan ka naman nakakita ng prosecutor, babanatan mo yung judge? Binabanatan nila yung mga nakakulong na senator judge. Si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, tsaka si Senator Marcoleta.
banat sila, si Ridon, binabanatan na hindi dapat yan mag-participate. Binabanatan ni Dilima, hindi yan dapat mag-participate. Anong pakialam nila? Rules namin yun. Hindi dapat sila nakikialam doon. Yun yung sinasabi ko. Pinapayagan nyo yung mga may kaso na mag-witness dito. Pero yung mga senador na may kaso, kako, na hindi naman final and executory, wala pang nangyayaring hearing, ayaw yung payagan ditong mag-participate. Anong karapatan nila sabihin sa amin yon? Medyo itong mga ito, para itong mga langaw na nakasakay sa kalabaw. Dapat pagsabihan yan ng aming impeachment court na pagbawalan yan sa... Wala silang karapatan eh, hindi ko nakikita. Meron na ba kayo nakitang piskal na binabanatan yung judge? Abi, pambihira. Dapat po ata makontempt yung mga ganyan. Yan po ang dapat mangyari. Kasi alam nyo, ang aking pakiusap. Pag ako po nagsalita doon, meron, kilala nyo naman, mahirap magsalita kasi sub-judice tayo, no? Sana, panghawakan natin yung sinabi ni Patron. Gusto ko maintindihan ng taong bayan kung ano tong impeachment. Huwag nating daanin ito sa masyadong legal at masyadong Inglesan na mga salita. Kasi, di ba sabi nila para sa bayan nito, itong impeachment? O ba't ayaw natin ipaintindi? Dapat ipaintindi natin. Hindi tayo pwedeng... Sila tong sabi ng sabi, no, wag daw masyadong mag-technical. Pag nagiging technical ako, sasabihin naman nila, alam nyo, ang hirap eh. Speaking of sa judice, Senator, yung bang ginagawa nilang mga press con na yan, araw-araw na press con na ginagawa nila, hindi ba yan inaantay ko nga pumapasok? yung spokesman ng impeachment eh, inaantay ko nga magsalita eh. Ang ginagawa pa ng spokesman ng impeachment namin, ako pa ang binabanatan. Sabi ko, iba talaga ang panahon ngayon talaga. Oh. Ganon? Yung Opo, yung Atty. impeachment, si Tunggol? Tungol. Ako pa ang binabanatan. Alam namin yung puso mo, hindi pa politiko eh. Opo. Buti nakakatiis ka, paano mo nilalabanan? Ay, Di ba iniisip ko nakikita na mo lang po yung taong bayan. Kasi pag ako pang nagsawa dyan, sino pa? Buti hindi ka nangungwelyo eh. Muntik na. Alam nyo, yun, matagal, tinanong yan eh, ni Pia eh. Sabi ni Senator Pia, may mga kasama kami na ganyan mag-threat. Di ba? Pero nakita naman ninyo, wala naman nangyaring ganon. Ibig sabihin, minsan pagka masyado nating siniseryoso yung mga bagay-bagay, yan ang ano eh. Dapat iwasan na lang yung mga satsat ng satsat kasi para... Pero alam nyo actually, mas tama si Senator Robin doon sa sinabi niyan, dapat yung prosecution hindi one-sided. Kasi nasa ano yan, issue yan ng Supreme Court sa Sipiran na in-issue na kung saan ang primary job ng prosecution is not to convict but to give justice. Opo. So, ang mali talaga dyan yung mga humuhusga kay Senator Robin. Pero ito ang tanong, mukhang tinatarget talaga kayo ng, ewan ko kung sino tong tumatarget, pero handa ba kayong harapin at makulong din? Oo naman. Kulungan din nila ako matatakot sa kulungan. Ako ano yan eh. Kumbaga, dyan ako nag-Islam, dyan ako nag-Muslim, dyan ako bumait. Hindi ako matatakot dyan. Ang nakakatakot dyan, yung gagawang ka ng kaso. Yun ang ano. Kasi kung ako, nung nakulong ako, inamin ko, talagang siraulo ako ng panahon na yun, dapat ako makakulong. Pero pag ikukulong ako ng gawa-gawang kaso, medyo mahirap tanggapin yun. Yung pangungulungan, madali yan eh. Pero yung kinulong ka, nang alam mong hindi mo namang ginawa, ay pambihira yun. Pambihirang... Mukhang senator, yan ang umuugong na balita ngayon, mukhang mauubos kayo. Tila ang nadidinig po natin, isusunod si Senator Cayetano, tapos kayo. Kasi kayo yung mga nagsasalita na ngayon na may sense eh. Hindi lang yung parang pagmamalaki nyo lang na 29 years kayong mambabatas. Yung meron talagang laman. Ika nga. handa naman po tayo dyan. Handa po tayo dyan. Alam nyo, pati kabuhayan namin, tinitira na nan. Pero paano yung boto? Kasi kung mababawasan kayo na mababawasan. Yun nga ang sinasabi ko eh.
bakit itong impeachment court, hinahayaan nila magsalita yung mga prosecutor na gusto nila magbawas sila. Yan ang Ba't sila intention nila nagdidesisyon, ano? Parang sila nagdidesisyon. Oo, tapos gusto nila lumiit yung 2/3. Parang, bakit ganito? Anong ano to? Alam niyo, malaking constitutional crisis ito, ah. Kasi konstitusyon yan eh. Hindi natin pwedeng baguhin ang konstitusyon ng sasabihin ng, halimbawa lang, ano, kasi parang ang dating eh, hihingi sila ng interpretasyon sa Supreme Court. Malabo yun. Kasi kung amendahan natin yung saligang batas, magkaroon tayo ng constitutional assembly, baguhin natin. Hindi pwedeng i-interpret yun na sila mismo lang, sasabihin lang ng Supreme Court. Nabawasan natin yung 2/3. Halimbawa, naging 20 na lang kami. Eh, ilan ba yon? Ilan 2/3 niyan? Sabihin mo na 16. 14 na lang, gano'n? Teka muna naman. Pero Sir Lito, di ba binanggit na yan ni Escudero? Binanggit na rin actually ni Lacson, 16 talaga eh. Ano kaya ang dahilan kung bakit talagang Pinilit pa rin, inuunti-unti sila na ikulong at posible pa bang bumalok? Okay, sa bagay, may bendalo sila. Posible pa bang baluktutin yan at gawing mas mababa? Imposible yan. Sabi nga ni Senator, it will create a constitutional crisis. Kasi mawawala ka lang sa pagiging senador kung mamatay ka, kung mag-resign ka, o ma-expel ka. Eh para mo i-expel ang senador, paano mang kadahilanan, 2/3 vote din eh. So how do you expel Marcoleta, Bato, and Jinggoy? Wala yan. Miski idulog nila sa Supreme Court, ano yan? Miski si Chief Justice Hilario Davides, sinabi na 16, di ba? Sir Lito, Yung mismong gumawa. Oh. Yung mismong gumawa ng konstitusyon. Sir Lito, anong nakikita mong resulta o parang bilang isang strategist? Ano ba to? Bakit ang init-init lagi nila dito sa impeachment na to? Eh, Kasi may mga bagay pa dapat unahin. Planado ito antimano eh. Ito'y conspiracy talaga dahil nga una, walang kandidato ang administrasyon sa 2028. O kita mo nga, pinakamataas si Vince Dizon, 1%. Di ba? sa hanay nila. Kalawa, kung hindi man nila ma-convict si Inday Sara, sisiraan in the hope na yung numbers niya bumaba. Tumataas pa. Speaking of planado, sa tingin niyo po ba dito, from the beginning, pinagpaplanuhan na talaga nilang uwasakin o pabagsakin si Bibi Sara? From the very beginning. Kaya din ganyan ang galit ni Inday Sara eh. Kasi na-discover niya later na talagang pinroject siya. Kaya siya galit na galit. Kasi she joined in good faith. Aminin naman natin, kung hindi naman pumayag si Inday Sara na magbisi kay BBM, mananalo ba si BBM? Oy, kami ni Banat, ni Bayna kay Isko nun. No? Nung nagsama si Inday Sara at saka si BBM, alam na nating tagilid eh. Pero nandun na tayo. Alam nga naman, iwanan mo yung ano mo, di ba? Bakit naman ako sasama kay BBM, di ba? In the first place, galing ako kay Ninoy, di ba? Para kaya ako sumama kay. Pero kung halimbawa, hindi nagsalita si Bibi Sara, nanahimik na lang siya, hindi kumontra, sa tingin nyo, hindi... Doon masisira, palagay ko. Doon Doon masisira si Inday Sara. Hindi maaari eh. Siyempre meron... Mababagsakin pa rin talaga. Siyempre may sarili siyang paninindigan eh. Di ba? At nakikita niyo yung pagkakamali. Pag hindi niya sinabi yung paninindigan niya at hindi niya punahin yung pagkakamali, yun ang betrayal of public trust. Di ba? Pero Sir Lito, mukhang nagkamali sila kahit mapabagsak nila si VP Sara Duterte. May Senator Robin pa tayo eh. Patay tayo dyan. Number 1 senador. Number 1 VP. Baka doon papunta. Kaya Pag pala nagkamali pinagsasabay, no? Binabanat. Nagsasabay sila eh. Pala. Pero meron ako narinig nung nakaraan kay Sir Lito. Itong impeachment, nabanggit ninyo na napakadelikado nito na nakatutok dito ang tao. May flood control, scandal. At the same time, may budget para sa 2027. Pakipaliwanag nga yan. Yan ang isa pa. No? Dinidistract nila ang taong bayan. Natutukan yung impeachment. Makalimutan ngayon yung issue ng flood control. Makalimutan yung mali-malitang pera na binibigay sa mga congressmen at kung kani-kanino. No?
So natapagtatakpan. Ngayon lang, di ba? Nakalimutan na yung Blue Ribbon naman, hawak nila ngayon. Ayaw naman imbestigahan ng Blue Ribbon yung tawagin yung Move on 18 na daw. Move on na daw ex-Marines sa o flood control. Eh. Yun ex-soldiers, ang no? sabi, move on na sa flood control. Tapos, ang mas nakakatakot dito, next year, ang budget, ang panukalang budget, 7.2 trillion. That is 600 billion more than last year's or this year's budget. Pag nakatuon ng pansin ng tao sa impeachment, baka mag-fast break na naman sila na kung ano na yung kagaguhang unprogrammed allocations na naman. Imbis na flood control ngayon, farm to market roads naman. Kaya kailangan bantayan. Pero ngayon, kasabay nitong impeachment, no, ilalo silang bumubulusong pababa. Pero sa tingin nyo, kung halimbawa nag-focus sila sa flood control, mag-iiba ba yung sitwasyon? Tataas ba yung ratings nila? Or paano? Ang problema sa flood control, sila-sila ang Natuturo eh. So pag pinag-usapan nila, sa kanila din. Sila yun eh. Sa kanila bubuelta. Mafukol. Parang ganun. So ano po? Ano pong nakikita niyong sasabihin ni President Bongbong Marcos sa SONA? Kung meron man. Kasunungaling yan. Pwede ba wala na lang? Ganun? Kasunungaling yan na naman. Alam mo, napaka-importante na itong zona na ito. Ito yung penultimate eh. Fifth zona to. Next year, pamamaalam na yan eh. Yung huling zona, pamamaalam. Kaya sabay yan. Hindi. Mamamaalam? Last zona na yun. Namamaalam ka na lang. Ibang paalam Na sabi mo, ito nagawa ko, ito nagawa ko. Problema nitong penultimate zona na to. Una, sisingilin siya doon sa mahiya naman kayo. Kasi, mahiya naman kayo, o yung mga nagpapalakpakan ng mahiya naman kayo, ng mga, sila yun. Sino napakulong mo? Baka Isang taon bago na ngayon, nagdaan. Sir Lito, baka mahiya na ako. Ganun Ayun na nga. Mahirap eh. Pangalawa, wala kang magagawa sa ekonomiya na makapagpapaangat sa ekonomiya between now and 2028. Okay, nandun yung dahil sa gera sa Iran. Pero tingnan mo, yung VAT sa langis, bakit hindi pwedeng bawasan? No? Kung nung araw 60 pesos ang litro ng diesel halimbawa, 12% yan VAT, no? 7 pesos 20 centavos ang VAT. Ngayon, kung halimbawa 80 pesos, magiging 80 times 90 na ngayon. Sir. 90 na ba? 90 times 12%, di nasa 12, mahigit 13 pesos ang nadagdag sa buwis. Yun yung tinatawag na windfall profit. No? So, lumaki pa ang kambyo, ang kabig ng gobyerno, no? Dahil tumataas ang presyo. Dahil yung VAT 12% ng 12%. Bakit hindi mo mabahagi man lang sa taong bayan yon para maibsa naman ang hirap nila? Sa Vietnam, ginawa yon. Sa Thailand, ginawa yon. Sa Taiwan, ginawa yon. Tsaka may batas na po doon. Hindi ko alam. May excise tax, di ba? Pinilit kayo ipasa yung excise tax. Hindi nila Hindi naman ginawa. Your Honor, Senator, Judge. Robby, kayo po, Honor, please. Natatakot na ako yung tumatawag ng Your Honor. May phobia. Your Honor, kayo po, ano masasabi ninyo sa panglimang zona ni BBM? Kami sa minority, nagkasundo naman kami na ako, pangalawang beses ko to na hindi naman ako pupunta. So, siguro, maganda dyan yung majority ang matanong ninyo kung anong ine-expect nila. Kasi kami, Bakit? Bakit hindi Wala. ka pupunta, Sen? wala naman ako ma-expect eh. Pwede ba makikain? Gusto ko diretso. Ayaw niyong pumorma doon. Sayang naman yung nakabarong na. 20 million na naman ang pagkain. Wala. Oo, sanay na akong pumorma kahit wala akong itsura. Okay lang. Ano ka ako, hen? naman. Forma, meron walang tura. Agree ako doon. Sir, Gusto ha? Like, gusto? Malamang ipagmamalaki yung UMIC, yung upper middle income class status natin. Basta nag-graduate tayo sa middle income status, so upper middle income. Pero nakalulungkot doon, una, it took Vietnam 16 years to get to UMIC, yung upper middle income. Tayo, it took us
50 years bago maka-upper middle income. Ang Vietnam, ang per capita net income ngayon, lumalabas na 4,950. Almost $5,000. Tayo, $4,820. Mas mababa tayo. And yet, tandaan natin, 50 taon na nakikipag-away ang Vietnam, giyera against France and America. Tinalo nilang pareho yan. Sirang-sira ang Vietnam. Pero ngayon, nilamangan na tayo ng Vietnam. Ano pagmamalaki mo doon? No? Pangalawa, dapat naka-UMIC na tayo, nakaangat na kung hindi nagka-COVID. Nung panahon ni Pangulong Duterte. Isa pang problema dyan, hindi yun ang batayan ng umaasensong ekonomiya. Ang problema, iilan lang ang mayaman dito sa atin at napakarami ng mahirap. 52% consider themselves poor, no, in this country. So, yung sinasabi nga ni Sen. Robin kanina, yung dapat pantay-pantay. Hindi man natin magawa yung pantay-pantay lahat. At least naman, yung talagang mahirap, umangat naman to middle class. Ang nangyayari sa atin, yung middle class nagiging mahirap dahil sa taas ng presyo. Ang inflation natin is the highest in Asia. No? So, hindi ko maintindihan kung anong klase ng economic policies meron itong ating pamahalaan. Kaya nga, ang summary ko dyan sa economic policies natin, overspending. No? Ang ating budget taas ng taas taon-taon. 7.2 trillion this year. Last year, 6.6 trillion. Overspending. Tapos overtaxing. Lahat ng binibili natin may tax eh. VAT lahat yan eh. Diba? At patong-patong na VAT yan. Nagkakascade yan. Pangatlo, overborrowing. Utang tayo ng utang. Ang utang natin as of May, 18.55 trillion. Kaya Pangulong Duterte, tumaas lang ang ating utang dahil sa COVID. Kasi lockdown tayo ng 2 taon eh. Maganda na ang ratio natin nun eh. No, bumababa na yung debt to GDP ratio natin. So, overspending, overtaxing, overborrowing. Pero ang masakit, kaya overborrowing, overtaxing, overspending, kasi overstealing. Sobrang nakaw. Kaya sobrang gastos, sobrang buwis, sobrang utang dahil sobrang nakaw. So dito, hindi kaya dahil isang din dito yung form of government natin na meron, kung saan yung corruption is really open dito sa presidential form of government, which is yung sa Vietnam, socialist republic sila eh. So, tulad nga yung sinasabi pinupush ni Sen. Robin, yung baka panahon na para magbago tayo ng form of government. Actually, matagal nang dapat tayo nagpalit ng form of government. O at least, baguhin yung konstitusyon, yung saligang batas. Ang problema, too late na in the day ngayon. Patapos na eh. Dapat, halimbawa, si Inday Sara, maging presidente sa 2028, dapat yan ang unang sona niya, hingin na niya yan. Kung ma-impeach siya, may ikaw at ikaw ang maging presidente. Pare ko talaga. Oo. So, isusulong mo ba yung RevGov na yan? Alam naman natin. Ano Kasi na ang yan? ganda nung sinabi ng patron natin, yung overspending. Ako matagal ko nang sinabi na dapat isa na lang ang house. Hindi na dapat tayo dalawa. Kasi nakakabagal pa yan eh. Tsaka dito sa Southeast Asia, tayo na lang yata yung ganitong form of government. Dapat mag-parliamentary tayo, isa na lang. Singapore, isa lang. Kita nyo, talagang yun, makakatipid tayo dyan. Di ba lugi tayo nun, Sen? Kasi 300 na magnanakaw na congressman yan. ilan lang kayong senador? 24. Kung mag-iisa, di ba magkakaroon ng Hindi, sino yung Ibig congressman? sabihin, mag-one house na lang tayo. One house na. Oo, one house na lang. Yung sinasabi mo kasi yung butuhan eh. Ayan, Ako payag na ako matalo. Okay na yun. Basta maging isa lang tayo. Parliamentary tayo. Itong bagay na to. Ito na yung makikita ko na yung overspending masolusyonan natin. Tsaka pagkaayaw natin yung Pangulo, hindi natin kailangan magwala, hindi natin kailangan kung ano-ano, vote of confidence lang, di palitan natin yung Prime Minister, ganun lang. Kasi ako, sa nakita ko sa 4 na taon ko, ang bagal eh.
Sobrang bagal. Isipin mo, may isang batas kayo, pag-uusapan nyo ng napakatagal, aabangan mo yung House. Pag nagkasundo na yung dalawa sa bicameral, dadaling kay Presidente, ibibito. Ang laki na lang ginastos dun. O hindi kagaya ng parliamentary, pagka-party system na tayo, kung ano yung gusto ng Prime Minister, yun ang, ano yun natin, yun ang gagawin natin. Sana maging ganun tayo. Sana dumating ang panahon na pagka nagkatotoo na si Ma'am Inday na ang presidente, tama yung sinabi ni Patron. Dapat yung kagad eh. Yung kagad. At pag nangyari yun, sana meron na rin. Alam nyo, ganyan naman kasi yung ating 1935 Constitution eh. Ganun naman yun. Meron tayong re-election. Kasi dyan minsan eh, dahil sa walang re-election, yung presidente, mahaba kasi ang 6 na taon sa presidenteng Alang Silbe. Yan. Di ba? Maikli siya. pagka, ano, Napakaisi nagkakakulang naman para sa magaling na presidente. Sana magkaroon ng re-election. Sir Lito, hindi kaya ipagmalaki ni Marcos Jr. sa SONA itong pagkakulong nila Marcoleta at Jinggoy at yung CONAS na yan? Baka sabihin niya na sa SONA niya. Ewan ko, as ang balita, si dating Speaker Martin Romualdez daw kakasuhan. Pero ang tagal-tagal na sasabihin kakasuhan. Wala naman nangyayari hanggang ngayon eh. Ewan ko. May bulong-bulungan din na sa araw na yun, naarestuhin siya. Para daw ipagmalaki doon sa SONA. Balita, meron din balita na yung mga contractors daw, kung 10 contractors daw, papa-aresto. Ito, no? Pero wala eh. Baka mauna pa si Sen. Robin ang arestuhin nila. Malamang ako. Huwag naman, magiging presidente pa yan. May vice president pa yan. Kayo na. Kasi nauna pa si Barcoleta na nakulong kaysa kay Romualdez. Magkakagulo. Oo. Subukan O, nila. grave threat yan. Subukan nila. Magkakagulo, grave threat yan. Hindi, magkakagulo. Basta, kulong kalalain. Meron akong isang gustong itanong kay Senator Robin. Apo. Kasi nung nagano ka, kailan ba yon? Itong linggo na to, nagsalita ka tungkol doon sa ombudsman. Sinabi ng ombudsman na parang hindi mo yata sila nire-respeto, hindi ka sumasagot. Naayos na po yun. Oo, so umano ka eh. Medyo napigil eh, yung pagsasalita Hindi mo ko ron. nga maintindihan eh. Ako, kasi may kinalaman pa rin sa impeachment court yun. Kasi napakahalaga ang integrity ng judge, di ba? Pagka ganun, na ang lumalabas eh hindi ka sumusunod sa batas, ano karapatan mong maging huwes eh, hindi ka nga sumusunod sa batas? Kaya po, nagsalita ako doon, nagmanifest ako, nagmanifest. Hindi yun irrelevant katulad ng sinasabi. Opo, yun po ang hindi ko rin maintindihan kay kasamang Senator Bendalo, si Erwin. Bendalo yan. Opo, bakit nga nasabi yun? Pero siyempre, dapat nating respetuhin ng bawat opinion ng bawat isa. Gusto niya, dalhin na lang daw sa session. Sa Lunes session na. So pag-uusapan namin yan. Ang magandang balita naman po dyan, nagkaintindihan na po kami ng ombudsman. At nandun na po sa kanila. At sinabi po nila na nandun nga. Merong lumalabas ngayon na balita, Senator, na si John Vic Rimulya pinapatugis na raw si Senator Bato de la Rosa. Alam naman natin, doon nga kayo inuugnay, itinakas nyo daw. Meron ding Sa lahat ng tumakas, yun ang naglakad ha. Ayun nga eh. Nauuna pa nga sa'yo eh. O ngayon, isa pang issue na nakadikit dyan is yung pagsasalita ng US sa ICC na talagang nilalabanan nila ang ICC na they will dismantle ICC. Ganun ang pagkakasabi nila. So bakit sa tingin ninyo ang ating bayan pinupursu pa rin ito samantalang itong ibang mga bansa? Pare ko, dapat hudyat na yan sa gobyerno natin. Kasi ang sinabi ng Amerika, yung allies, aming mga kakampi, dapat suportahan. Tayo, kung makasuporta tayo sa Amerika, sa usapin ng dyan sa China, grabe. Pero bakit pagdating sa ICC, parang ang bagal natin? Dapat yung pagka-announce ng Amerika, banat tayo kagad, di ba? Pero bakit kaya? Kasi siguro nga, may mga gusto pa silang maswak dyan, kasama na ako. Di ba? Pero ang hiling ko, total naman, galing na mismo kay Trump. Si Trump pagsalita dyan, tapos si Rubio, ha? Sipin mo, dalawang mabigat na yun.
sana sumunod na ang Pilipinas dyan. Kasi malinaw naman yung sinabi doon eh. Na leftist, pare. Kung ano yung sinabi ko doon sa hearing. Yung sinabi ko, di ba, dinala nyo si Digong doon. Alam naman yung puro leftist ang nandun. O, yun. Yun mismo ang sinabi ng Amerika na ginagamit ang ICC dahil puro leftist nga doon. So bakit mo dinala si Digong doon? Pambihira, oo. Kaya sana po, bilang tayo alay ng Amerika, sumunod na po tayo sa sinabi ng Amerikano. Sinasabi nila kasi dyan, matagal na tayong umatras. Oo, umatras nga tayo, pero bakit tayo nagsusupport? Kung anong sabihin natin, sinusunod natin. Yung sa amin, yung kaso ko, kaugnay nun eh. Dahil obstruction of justice sa warrant of arrest ng ICC. Pambira, si Bato. Isipin nyo, si Bato nagtatago. Hindi natin alam kung nasan yung senador natin na inelect, number 3, number 4. Hindi natin alam kung nasan dahil sa ICC. Kaya nga nung nagsalita ako doon, sabi ko, hindi ako kailanman magpapasakop dyan. Never ako magpapasakop sa dayuhan. Sayang naman tong damit ko. Si Andres Bonifacio pa yun nandyan. So kung hindi ka nila mapapakulong dito sa kaso mo, sa ikinakaso nila sa'yo, baka naman mamaya yung ICC Yun warrant na, naman yun. na lumabas para magtago ka, para mabawasan Hindi. kayo. Ako ang sinabi ko sa kanila. Kasi iba yung kay Bato. Yung kay Bato kasi medyo mahaba sintensya nun. Yung sa akin, obstruction of justice. Kung yan, ang pagkakataon ko para makita ko si Papasok, Digong. no? Oo. Aba, yes, ako dyan. Sama na ako dyan. Sama Jack, ako dyan. sama ka? Oo, Oo. Hindi ka pwede. Nalakas ako. Papalit ka daw doon kay PRRD. Palit na kami. Paano na? Dalawa na kami magkakama ni Hello. Mahirap naman yung kapalit. Mahirap Gusto ko mapunta doon kung nandun si PRRD. Pero kung wala na si PRRD, malabo naman yun. Ako gusto... Pare, ilang taon na kong nandyan, 2 taon na kong babalik-balik doon. Makita ko lang si Digong. Hindi ako pinapapasok. Pero kung yun ang chance, pare, at mapakita ko sa taong bayan na eto ang injustices dito sa ating bayan, okay sa akin Kasama ka, may laya Walang yun, problema, tol. Walang problema. Obstruction of justice, 1 taon lang yun. Ayos lang. Pwede yun. May piyansa pa nga yun sa atin, ha? O, umamin ka na. Sabi mo, ikaw nagtago kay Senator Robin. Ay, kay Senator Bato. Paano makapunta ka ron? Gusto mo makita si tatay Hindi pa, Sir Lito, hindi pa ba pwedeng lumabas si Bato? Dahil nagsalita naman ng Amerika na kung sino man ang Gandang tanong yan. Hindi pa rin eh. Huhulihin siya. O paghuli, saan dadalhin? ICC. Dapat ngayon, kung susundin nila yung mismong ICC rules, dapat sa husgado muna natin. Oo. Yun nga yung binaliwala nila nung kay Presidente Digong. Sino po ang uhuli? Si Trillanes po ba? Siya yung Si sheriff? Siya yung yung parang sheriff. sheriff eh. Hindi, pero sa tingin nyo, kahit sa statement ng Amerika, gagawin pa rin nilang padala si Bato sa ICC? Kaya nila. Baka diretso sa Gagawin Villamor pa rin yan. nila. Kung si Pangulong Duterte nga, binaliwala nila eh. Hindi, kasi wala pang wala pang statement ang Amerika noon. Na kung sino man ang matatanggalan ng visa, isa na Siguro yun. kailangan, pare ko, magbigay ng talagang formal na official na statement. Official statement ng presidente na talagang wala na tayong support sa ICC. Siguro kung mangyayari yun at sasabihin niya na dadaan na sa... Kung ano yung sinabi ng Kano, di ba madalas Pero, naman ganun, Senator, kung ano yung ha? sinabi ng Kano, yun Susundin naman niya. ang mangyayari. Oo. Pagpaumanhin nyo, Senator, pero binanggit na yan ng Presidente. Actually, sinigundahan pa yan ni dating SOJ na ngayon ay ombudsman na hindi sila makikipagtulungan. Parang ang huhulihin pa nila eh. Pero walang official walang official na talagang order eh. Kailangan may official order. Kasi yung salita ng politiko dito sa Pilipinas, sa hangin lang napupunta eh. Oo, walang May komento na rin ng Malacanang yan, naman, si Auntie Claire. Mapatungkol Magkaiba sa daw Magkaiba ang pulisiya. Amerika, Oo, pulisiya. Pilipinas. Mali siya doon kasi ang sinasabi ni Auntie Claire, ang sinasabi ng Kano, hindi yun polisiya. Ang sinasabi ng Kano, 1776, ano nila yun eh? Constitution. Liberty. Yun ang sinasabi ng Kano. Hindi So, sila ibig sabihin, magpapasakop hindi sa sila magpapasakop kahit na sinong korte. korte o foreigner. So, di ba naka-angkla tayo doon sa 1776? No?
na liberty. Di ba yan ang pinaglaban din nila Andres Bonifacio, yung kalayaan na yun. So anong sinasabi niyang hiwalay doon? Parehas yun. Na hindi tayo magpapasakop sa kahit na sinong foreigner. Partida, lawyer pa yan, ha? Kaso binusabos na ni BBM ang ating judicial system eh. At ngayong hawak na nila si Presidente Digong, ang tingin nila tropeyo si Digong eh. Tropeyo ng ICC siya. So hindi rin nila ibabalik si Presidente Digong. Kasi irrelevant na yung ICC eh. Wala nang pumapansin dyan eh. Tayo lang ang pumansin. No? Bagamat, Gab, sabi nga ni Coach Oli, laging sinasabi noon ni PBBM at saka ni Boying Remulla na Justice Secretary noon na hindi namin papansinin ng anuman ang kikilalanin ng jurisdiction ng ICC. Pero, di ba? Isang iglap. Kinidnap nila si Presidente at dinala doon sa ICC. Kapag nawala yung ICC, Sir Lito, at syempre may posibilidad na makalabas si Pangulong Duterte. Eh may sinabi kasi si Ombudsman, Boying Remulla, na kahit na makalaya si Pangulong Duterte, hindi daw nila papapasukin dito sa Ay, hindi Pilipinas. pwede yun. Hindi pwede yun. Pilipino yun eh. Yun yung pagkakasabi niya. Hindi Dependalo pwede po yun. tayo, sir. Ha? Dependalo. Sabi niya yun. Hindi pwede yun. Article 3, section. Ano, gagawin mo stateless yung tao? Hindi pwede yun. Sabi nga kung halimbawa yung sa interim release at ibabalik dito sa atin, hindi sila papayag. Nabalitaan nga natin yan. So, ang gagawin na lang ata nila siguro kay Pangulong Duterte, pag nawasak nga yung ICC, doon lang din ulit sa daig o kaya sa ibang bansa. Hindi pwede yun. Focus na Pwede. Wala na. Punta naman tayo sa impeachment. Yan. Yan, pag-usapan natin to. Yan. Kasi sabay din itong impeachment yung paglabas ng survey na kung saan lalong tumataas si VP at si BBM lalong bumababa. Sa tingin nyo po, sa inyo muna, mahirap magsalita dito si Sen. Oo eh. Sa Si boss tingin- na lang, si patron natin. Sa tingin nyo po, itong impeachment na nakaraan, itong mga tatlong witness, nagkaroon po ba ng epekto kay VP Sara na mabawasan siya? Dito sa first article, walang ano eh. Unang-una, bakit inilista ng prosecution si Zulaika Lopez, Yusek Zulaika Lopez, na kanilang witness? Diba? Tapos, kasi nung nakita ng tao yung footage na talagang inaapi, ngayon lang dati pinapakita yun lang galit na galit si VP Sara, yung bugso ng damdamin. Ngayon, nakita yung si Zulaika Lopez pala una, pinatay ang ilaw doon sa detention center niya. Pangalawa, ililiya sa correctional sa 10 oras ng gabi. No? Detention lang yan, di naman siya kriminal eh. At di ba, nag-iiyak. Nung nakita yon na ano ng taong bayan na kaya naman pala subiklab ang galit ni VP Sara. Kasi tao mo yan eh, di ba? Matagal na niyang kasama. So ngayon, pag hinarap nila si Zulaika Lopez at umiyak din at kinuwento yung detalye nung ginagawa sa kanya doon sa Batasan Detention Center, lalong magsisimpati ang tao. Madi-disprove yung kanilang allegation na grave threats and inciting to sedition. Kaya hindi na nila tinawag. No? It's an admission of failure on their part. So, ako tingin ko, wala. Yeah, at least itong first article, itong article nito na yung sa grave threats, walang epekto. In fact, baka mas tumaas pang simpatya kay VP Sara. Pagdating po doon sa witness, especially itong ating kagalang-galang ng pinakamamahal na direktor ng pelikula ata to, hindi direktor ng NBI to. Gumagawa ng storya eh. Si NBI Director Matibag, ano po ba masasabi nyo sa kanyang performance? Sabi niya, Dapat yun siguro, na, imbis nag-arkitekto siya, nag-drawing na lang siya, fine arts. Mahilig sa drawing eh. I mean, unang-una, di ba? Puro drawing. Kesyo meron na raw sila na-identify na 20 posibleng hitmen. Halatang-halata mong nambobole eh. Plucking out of thin air, no? At yung hitman daw, security, VP Security Group. Yung hitman daw na 20.
Lalo magagalit ang mga sundalo niyan dahil mga ano yan mga professional soldiers yan Sipin mo sasabihin mong hitmen sila. Ay, May nakita ba kayo? palpak na palpak yung kay puro yabang alang laman puro yabang. Sabi ko nga nung pinapakinggan ko alam mo ang diferensya lang ni Director Matibag at saka si Ramil Madriaga, siya may diploma, yung isa wala. Yung siya 29 years. Pero medyo mukhang napapangiti ating kagalang-galang na Sarap makinig sa patron. Senator Judge. Hindi siya pwede Ito, Senator, Makinig. baka pwedeng sagutin ni Senator. Parang nasa hearing lang ako. Sino ba yung napagalitan nyo ron? Oh, sino ba yung maingay? Yung maiingay doon. Yung prosecution kasi nandun sa harap. Yun sana pakiusap ko sa impeachment court na maagap din sila sa mga ganon. Kasi nadidistract. Kasi kung mapapanood nyo, naputol Napa-English nga ako I was interrupted, sabi ko. Ano ko yun Oo, kasi baka hindi sila nakakaintindi ng Tagalog. Kailangan mong Englishin, di ba? Kasi sana magkaroon uli ng pagbalangkas ang impeachment court na pagbawalan yung ganun. Tsaka wag sa kalagitnaan nang nagtatanong ka, puputulin ka. Kasi Senator, ang hirap nun mukhang sinusubok yung ano mo Yung pasensya. Hindi, pero dati meron na palabas, di ba? nung impeachment trial ni Erap, ni Presidente Erap, si Miriam ang tumindig at pinalayas yung yung mga nagtatatawanan lang, nangingisihan. Tanong natin si Senator. Pinatawag yung Sergeant at Arms at pinalayas yung Pero sino dapat ang mag-ganon? Pwede ba dapat isang... presiding officer. Oo, dapat yung... Yung presiding officer. Hindi pwedeng any senator? Pwede rin. Pero Pwede, ang presiding officer ang mag-o-order sa Actually, may nag-react Sergeant at no? Arms. May nag-react. Yung bell ringer, pinagalitan. Yung Oo kay, nga, may kay tanong Tulfo ako Wala na naman. trabaho yun. May tanong ako Kasi ang puntos ko lang doon, hindi naman ako yung mahabang magsalita. Ang mahabang magsalita, yung sumasagot Akala ko nga, sasabihin mo, don't what me. Inaantay ko yun Oo, talagang Pero Senator, pwede mo bang pangalanan yung mga maiingay na yun? mahaba magsalita. Hindi, yung napagalitan niya. Hindi, sa prosecution niya. Oo, ano sila, grupo sila Grupo silang Sila ang gano'n. unan ata yun. Una na yung lawyer nila Una na yung lawyer nila na... Mabagal magsalita. Yung tumutula din. Oo. Kaya nag-fake news. Ay, iba pa yun. Oo. Ay, ba pa yun? Saka si Atty. Lorna, yun nandun sila. Ang talagang nakaupo ron, makakawit. Pero mga pangit Sobra ka naman. Ata ng dispensa, no? Hindi, yung dispensa nila dala kasi... daw ng damdamin, bugso ng damdamin. Hindi, yung kanilang dispensa, pang-aasar Hindi naman tunay na dispensa yun. Senator, sama mo ako. Asaran nila na. Hindi naman ako naaasar kasi kahit anong... Hindi ako, asaran ko sila. Kahit anong sabihin nila, ako kasi laging... Ang aking pananaw sa buhay, pag habang pinapansin mo ko, ibig sabihin na apektuhan ka sa akin. So, hindi ako ang may problema. Ikaw ang may problema sa akin. Todo na natin, Senator. Di ba sabi mo dati, hindi ka tatakbo sa Opo, politika. Mag-declare ka na kaya para lalo silang magalit. Oo, baka atakihin sa puso. Open. Pero Senator, speaking of yung mga malalambot ang puso at mga parang pinanganak sa sabsaban. Kasi ganyan yung mga malalambot ang puso masyado Hindi ba kayo nasasaktan kapag naririnig niyo yung sinasabi na Bobo, yung yung mahirap kasi hindi abogado parang ako senador ako, di bali ng abogado. bobo, wag lang baliw. Ayun lang. Kasi yung bobo, hindi man makakasakit yun. Hindi, bilang isang, Pero bilang yung isang baliw, senador. yun ang mahirap. Bilang isang senador, kasi di ba, lagi nababanggit yan, nabanggit ni Senator Marcoleta yan. Opo. Yung ang hirap makipagdiskusyon sa hindi Hindi ako abogado. nasasaktan. Totoo Hindi man ako nasasaktan doon. Kasi totoo naman yun. Kailangan talaga meron kang mga abogado. Kasi sa konstitusyon naman malinaw na hindi kailangan abogado. Kaya yung nandyan kami, meron kaming sariling expertise. Na yun naman lagi ang sinasabi ko. Halimbawa, tungkol sa kriminal. Ako, pakinggan nyo. Hindi kayo mga abogado, hindi nyo alam yan. Katulad nung mga madaming nagiging kriminal na mga bata.
Sinasabi ko sa kanila, alam nyo, pag ganitong usapin, sa akin kayo makinig. Kasi bukod na ako'y ex-convict, ako'y criminology. Yan ang aming specialty, yung tungkol sa mga kriminal. Ayaw nila, total. Pinapairal pa rin nila yung kanilang pagiging abogado. Hindi lahat ng pagiging senador ay tungkol sa pagiging abogado. Marami po dyan. Dapat nga dyan may magsasaka. Meron dyan, may mangingisda. Dapat meron tayong ganyang mga abogado tuloy na sabi. Meron tayo talaga mga senador na ganyan. Sen. Nagre-represent ng lahat. Kayo, dumalaw kayo doon sa napatay na rider, di ba? Opo. At ngayon, kitang-kita nyo naman yung pag-angat ng krimen sa Pilipinas. Pero ang sinasabi pa rin ng ating kapulisan, bumaba daw. Mas safe na daw ngayon. Ano masasabi nyo doon? Yun, expected naman natin yun. Kasi wala namang aamin sa kanyang pagkukulang. Ano? Lalo na pagka ganyan na masasabi natin na may utos ang pinakamataas. Ganun yun eh. O, ano ba? Kamusta ba ang ano dyan? Magbibigay talaga yan. Pero ang totoo, ako po ay sa mga naging biktima, lahat po ako laging nandyan. Hindi lang po ako mahilig magpa-picture. Ha? Hindi lang ako mahilig magpa-media na pinakikita ko kung magkano yon o anong binigay ko. Number one ka na eh. Hindi mo na kailangan yun. Opo, tsaka ginagawa ko na yan. Hindi pa ako politiko. Pagka nandun ka po sa baba, takot na po ang mga tao na wala sa mga villages. Kasi yung mga magsasalita ng ganyan na safe pa tayo lahat, nasa village ka kasi may gwardya ka. Pero pag dyan ka nakatira sa mga eskinita, ramdam na ramdam mo na ikaw ay delikado na pag 10 oras na ng gabi. Kaya sana, ang pakiusap ko sa ating mga mambabatas din, na buksan naman ninyo ang isip ninyo. Na hindi lahat ng Pilipino nakatira sa condominium, hindi nakatira sa village. Ang tangi nilang kaharian, kalsada. Kaya dapat ang kalsada panatilihin nating safe sana. Please, nakikiusap ako sa inyo. Sana naman kayo nakakita mga kriminal ngayon, mga hold up na lang, papatayin pa. Oo. Ano ba, pambihira? Tama po ba yung katwiran ni Yusek Claire na wala naman daw nangyayaring gulo paglabas niya? Lumalabas siya. Pag lumalabas siya. Paano? May Kotse security. siya. May bodyguard siya. Hindi. Yun ang laging sinasabi ng tao eh. They felt safe and secure nung panahon ni Presidente Digong. Na hindi ngayon nila na. Hindi naman nagsisinungaling ang tao sa ganyan eh. Ako mismo takot na takot ako pag yung apo ko nagpupunta sa park eh. No? Miski na sa Makati yung park na pinupuntahan niya, takot pa rin ako eh. Dahil alam mo na, hindi mo matansya ngayon ang panahon eh. Tapos parang sinisi niya pa dito na hina-highlights lang daw ng mga balita yung mga nangyayari ngayon. Ito si Auntie Claire, ewan ko. Pero Sen, di ba, isa sa mga panukala niyo pa rin yung death penalty? Opo. Ang kailangan po kasi baguhin natin yung konstitusyon. Kasi kailangan mailagay yan sa konstitusyon. Tsaka umalis na tayo dun sa mga treaty natin. Ang dami natin pinirmahan na treaty kasi nakakakuha tayo ng kung ano man sa EU. Kasi paandar ng EU yan na wala tayong death penalty. Kaya marami po tayo dapat balangkasin dito sa atin. Hindi po pwedeng wala tayong death penalty. Kailangan meron po tayo. Hindi po pwede na hindi ko naman gustong may mamatay. Ha? Kasi ako po ay makajus din naman po tayo lahat. Ang buhay ng tao, precious yan. Pero dapat, bumalik pa rin tayo sa eye for an eye, tooth for a tooth. Kung ano yung ginawa mo, yan ang kailangan bumalik sa'yo. Hindi po pwede na pumatay ka ng tao, ikaw pa dito lang sa Pilipinas na ikaw pa ang pupuntahan, ikaw pa ang kakausapin ng mga social worker. Minsan hindi na ako makapaniwala eh. Ano ba ito? Imbis yung biktima ang asikasuhin natin, ang bibigyan natin, ang atensyon natin na doon sa kriminal, ay pambihira. Talagang baliw na talaga. Yung sa juvenile law ni Pangilinan, ano pong edad para sa inyong dapat may pananagutan na? Ang gusto ko talaga 10. Kasi yan ang para sa akin, alam mo na yung mali at tama. Kasi noong 10, naliligaw na tayo, Brad. Yun. Alam naman natin lahat yan. Di ba? So, ibig sabihin, pag naliligaw ka na, alam mo na yung tama at mali. Alam mo na yung kiss, alam mo na yung holding hand. Pamihira naman, di ba? Pero,
Siyempre, ang gusto nila makiugnay tayo sa mga bansa na may ganyang batas. 12 years old. Yung nasa ibang bansa kasi 12 years old eh. Si Kadante naman, ang gusto niya, may discernment. Dapat. Yung sa akin kasi naman, pag doon tayo sa may discernment, ang tagal ng trial niyan. Oo, kasi para patutunayan mo pa. Hindi, para sa akin kasi pagka gumawa ka niyan, shoot ka muna. Shoot ka muna. Kasi naranasan ko, pare. Hindi naman ako nagsasalita dahil hindi ko naranasan. Hindi, nagsasalita ako kasi naramdaman ko yan. Nung na-shoot ako, talagang may realidad ka eh. Pag nakarating ka na sa kulungan at nakita mo na ang kulungan, automatic, andun papasok sa'yo, gusto kong magbago. Lalo na. Kaya lang, Sen, alam naman natin ang sitwasyon Opo. ng kulungan natin. Bilang ex-convict, sa tingin niyo po ba, mare-reform itong mga makukulong o lalo lang magiging tarantado? Nung pumasok kasi ako sa Bilibid, ang inabutan ko talaga doon, magulo. Magulo. Pero nung nandun po tayo, nagtayo tayo ng therapeutic center sa loob para sa mga drug addict, sa mga drug offenders. Marami din po tayong ginawa doon eh. Sa loob, hindi naman po tayo nagpalaki lang nung anuman doon. Opo. So, ibig ko pong sabihin, kapag ka-juvenile ang pinag-usapan natin, dapat may juvenile detention center tayo. Huwag nating dalin doon. Huwag silang isama doon sa mga hardcore. Pero dapat nakikita nila. Kumbaga, ito yung Juvenile Detention Center, ito yung New Bilibid. Nakikita mo ang pupuntahan mo kapag hindi ka pa nagbago. Kasi eye-opener din ng Muntinlupa eh. Pag nakita mo din ng Muntinlupa na nung panahon kasi ni Digong, ang maganda nung panahon ni Digong, kasi nung panahon ko talagang kalaban ko dyan, yung mga drug pusher eh. Yan, mga drug lord. Yan ang mga nakalaban po natin dyan sa loob. Nung panahon naman ni Digong, nalinis niyan eh. Nalinis yan eh. Gumanda ang takbo ng Bilibid eh. Sana magkaroon tayo ng ganong klase ulit na pamunuan na ang kriminal takot. Hindi po pwede kasi ang kriminal masiga sa iyo eh. Hindi pwede. Hindi pwede ang kriminal nakabarong din. Hindi pwede. Kailangan ang kriminal, alam niyang kriminal siya. Hindi dapat ang kriminal, ang pakiramdam niya, mas congressman din ako. Bakit yan? Hindi pwede. Sir Liso, nabanggit nyo rin sa mga ilang vlog nyo na matagal na rin po kayo na katulad kay Erap, kay Aquino. So, nung panahon na may mga death penalty, yung mga unang presidente, anong magandang naidulot niyan sa bansa natin? Natakot. Importante kasi na may takot. Hindi pwede yung ang feeling ng kriminal eh. Makukulong, tapos babayaran niya yung warden para meron siya special privileges, di ba? Hindi pwede yung ganun eh. Dapat matakot sa batas, no? Ang problema dito sa atin, wala nang natatakot sa batas eh. Nakita mo nga yung mga nag-i-slash yung mga truck na galing sa pier, ini-slash, 10 minuto na, di ba yung isang na binidyo? 10 minuto ng pilit na kinukuha. Wala pa pulis na lumapit eh. Mano bang may tumawag sa pulis at meron nang nanakaw doon? Wala na. Miski sa Dasmariñas Village, di ba may nanakawan kamakailan, mga 2 months ago? Yun, napasok pa. Gated subdivision, yung pang-bilyonaryo yun. Andun sila ng Wandes eh. At saka dala rin niya ng kahirapan ng tao eh. Kasi, di ba, kapit sa patalim yung mga iba eh. Walang kakainin yung mga anak eh. Kaya sinabi mo, Sir Lito, napasok na magnanakaw yung Forbes Park. andun sila ng Wandes eh. Grabe ka, ha? Talaga. Kaya ka. Ano ako yun? Hindi, pero speaking of doon, hindi kaya, siyempre, yung mindset ng mga kriminal, magnanakaw naman din lahat na nasa gobyerno. Bakit kami? Lit-lit lang naman. Tama. Hindi nakukulong. Pati yun, no? Diba? Hindi. Yun na nga. Hindi nakukulong eh, di ba? Malinaw na yung ginawa, di ba? Na yung pera ng bayan napunta sa mga multo. Di ba? Kung halimbawa na, katulad ngayon, Sir Lito, na wala sa ayos yung batas natin,
dapat bang ipatupad ang death penalty ngayon sa panahon ngayon na, yung leader natin, kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, yan pa yung nakukulong. At kung sino yung... May point ka dyan, kasi iba na ang husgado ngayon. Oh, Medyo pero- delicates. Hindi naman aabutin ng pag diniscuss natin ngayon yan. Hindi yan, aabutin yan sa isang presidente. Tatagal ng tatagal yan. Matagal yan. Una-una, simbahang Romano-Katoliko, kalaban ng death penalty yan. Kanya umatras si GMA noon Presidente GMA. Dati may death penalty tayo Di ba yung isang rapist, Ichigaray. inano ni Erap. Pero nung pumasok si GMA, pakiusap ng simbahan, umatras yan. Nilift yung death penalty. Kaya kailangan talaga natin ng Pangulo at Vice President na may yag. Di ba? Yun. Why up? Tibay ng dibdib. Oh, katulad ni Senator Robin. Hindi kasi kailangan talaga itong Pilipinas parang malala na talaga yung sakit. Kailangan na ng isang revolusyon. Na revolusyong mapayapa Hindi pag-aarmas. Baka may sedisyon na naman dyan. Kailangan talaga ang leader may tapang at may malasakit. Yun talaga. ang Kailangan hindi traidor ang magiging vice president. Kung magiging presidente si Inday Sara, kailangan ang kanyang vice president yung talagang mapagkakatiwalaan mo. Simulan hindi magka-traidor. Kasama natin. Oo. Hindi, pero sandali. Nung na-interview natin si VP, ang sabi niya, dapat yung Vice President ang focus, hahabulin yung mga magnanakaw, yung mga gumawa ng kasalanan sa bayan. Senator Robin, kung kayo ba, hahabulin niyo po ba yun o pababayaan niyo na lang yung mga... Kung ano ang order ng presidente, dapat gagawin ng vice president. Kahit ano. Kung pwedeng tanggapin mo lahat, tatanggapin mo lahat. Lahat ng sisi, lahat ng ng trabaho mo Pero ang nangyari kasi, di ba si Pangulong Duterte, ginawa niya yan. Nakulong pagkatapos. Kayo po ba? Handang makulong kahit Of pagkatapos ng administrasyon ni VP Sara? Hindi, siya na presidente nun Hindi, may continuity tayo. Alam nyo, ginawa na ni Presidente Erap yan na talagang siya yung PAC dati. Kung talagang yan ay mapupunta sa kamay natin. Halimbawa lang, kahit hindi naman tayo Vice President, kung halimbawa, italaga niya tayo. Di ba? Naandan na si Inday at italaga niya tayo sa anti-crime. Papapilang ko yan. Papapilang ko talaga yan. Kasi ako, una, criminologist ako. Nakulong ako. Amoy pa lang ng tao, alam ko na. Tingin ko lang, alam ko na. Ito, loko-loko talaga to. Kasi napag-aralan ko yan Nakulong ako. Kapatid ko, si Kuya Romel, nakulong din yan sa maximum pa. So, ibig sabihin, yung experience namin, hindi ito nakuha sa libro. Ito'y pinagdaanan namin. Mabubusog ba ang mga isda sa Manila Bay pag sakasakaling ikaw? Formula yan, hindi ko. Ano sa Robin? Magje-jet ski ka ba sa South China Sea? Alam mo, nung nagpunta ako dyan, naalala yun, nagpunta ako dyan. Unang-una, hindi ko nga alam ba't siya tinatawag ng senador. Siya ang unang-unang pumunta Ako, dyan. unang Bago pumabay si nakipagtunggali. Tiberos. Wala lang akong ganong, kasi ang kasama ko noon mangingisda. Wala lang akong ganong klaseng yaman na nakapagdala. May nagpunta doon di ba? Naka jet ski. Wala lang akong ganong yaman na nakapagdala ako ng jet ski. Pero ako, nakipaghabulan talaga ako sa mga China Coast Guard. Talagang may video po yan, may pelikula. Pinalabas pa po yan dito sa SMNI. Yung mapapel, ginawa na ba niya yan? Yung may paghabulan dyan? Puro sat-sat din lang yung isang yun Oo Pero sa Robin, may pala tayo. Kasi, ayun nga, sabi naman Sara, pag naging presidente siya, gusto niya yung vice president niya. Hahabulin yung mga kriminal, yung mga nagnakaw. Okay lang ba sa'yo, habulin mo yung tropa mo, kaibigan mo? Oo, wala namang sa sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Hindi dapat tayo kaibigan. Pagka ganyan ang naging mentalidad natin, wala tayong, alam mo, parang dapat ang gawin natin, parang ginawa ng Mother Russia. Ginawa ni Putin. Sinabi niya dun sa mga kaibigan niya, kung hindi kayo magbabago, umalis na lang kayo. Dapat ganun. Itong mga to, iwan nyo dito lahat yung mga kayamanan yung pinagkukuha. Umalis na kayo. Paano kung ayaw nilang... Ay, wala na tayo. Nag-warning ka na. Ala Putin tayo. Paano kung manlalakad?
Mag-ano? Maglalaban. Ito, Laban? Lalaban sa Linawin batas. mo kasi. Gawin mo, gulo mo kausap eh. Maglaba eh. I-text mo na lang. Ang lalaban. Ayun. Lalaban. Wala tayong... Alam mo, kasi ako yung taong hindi naman ako mayabang. Oh, na ganito yan, ganito yan. Nakikwelyuhan. Oo, hindi naman ako ganun, di ba? Oo, pero umapalag naman ako. Ayan. Umapalag. Ayan ang gusto ko marinig. Oo, hindi. Actually, ano? alam mo, inaantay nga ng mga yung magkaroon ng Richard Gomez part Uy! sa Senado eh. Best friend na natin. Best friend. Hindi, pero yung inaantay ng di ba? Yung biglang lusob na lang. Pag kumano na yan, ilagay na yung kamay sa ano. Ako manon na yun. Lagi nga nilang sinasabi na ako daw yung mag-uumpisa ng gulo. Hindi po. Nakikita naman nyo, pagka may ganun, pinapasok ko yung kamay ko dito. Ibig sabihin, disiplinado naman po ako. Wag ako siya, susuntok, manununtok na yan, manununtok na yan po. Kahit naman po nung pinagtutulak ako doon, hindi nakita nyo ba akong... Parang niyakap ka rin. Hindi ka ba na-violate noon, Sen? Kasi yung daming lumabas na mga ano noon eh. Parang iba eh. Hindi naman po. Yung kamay ba hindi naligaw? Di ba, kaibigan ko din naman po yun. Hindi, baka lang naligaw kasi yung kamay. Ako, nung nangyari yun eh, nagtaka nga ako eh. Ano to? Ba't niyakap ka? Ano Hindi naman po. Hindi naman. Okay. Hindi mo sinabi, Sen, na huwag mo akong hawakan, huwag mo akong hawakan. Sinasakal din kayo? Naku po, Di ba, malupit medyo, yun. medyo nagulat din ako eh. Oo, nagulat din ako. May pag... Ano ba Sen, yun? yung ano, yung maiba tayo, yung sa parang babae na nag ano sa'yo na, ba't wala bang bumaril dyan? Oo. flight Ano yan? Ano masabi mo? Na ano kasi ako doon eh, nagulat ako. Na ganito na ba ang bansa natin na pwede kang magsalita lang ng gano'n sa dito. Wala bang babaril dito kay Robin Padilla? So na ano lang ako kasi sunod-sunod na krimen tapos may gano'n na tao. Ang nag-react yung mga kapatid kong Muslim. Parang ang gusto nila i-boycott yung isang airline. So nag-react yung airline. Tinanggal nila yung babae yata sa trabaho. So ako naman, wala naman akong intensyon na mawala. Ang hirap-hirap na nga ng buhay sa Pilipinas. Magtatanggal ka pa ng isang batang babae na hindi lang alam ang sinasabi, na nahawaan lang ng kabaliwan, di ba? Sabi ko doon sa airline na sana ibalik na lang yung babata. Natuto na yan eh. Siguro hindi na nauulitin. So, Yan ba binalik na yung po. ano? Sana po. Kasi ang huli naming pag-uusap noong Monday, gagawin ng airline. Bakit tila mga babae yung mga bumabanat sa'yo, no? Parang, hindi, di ba? Kasi, si Angel, parang kulang sa aruga. Yung... Napainom na tubig si boss. Hindi naman, Patron natin. Napainom na tubig. yung babae, parang kulang din sa pansin. Laging siya ang target, ano? Meron ka. Sino pa? Claire Castro. Sino si... Claire Castro, mukhang... Prasika ha. Iba At may talaga. bading pa, yung sa kabila. May bading pa na bumabanat kay Senator eh. Sino? Meron. Sino? Yung nandun sa kabila, yung ano ba yun? Bakling. Falsifikado ba? Oo. Wala yun. Yung gay. Walang... Gaydar. So mukhang talagang kursanada kayong mapansin ninyo, ano? Ang mga... Doon sa mga babae, pwede naman niyo po akong diretsahin. Wag niyo na pong daanin sa ganyan. Opo, kasi ano pa yan eh, paligoy-ligoy pa tayo. Pwede naman akong diretsahin. Saan kinetic energy o kinetic force galing? Kaya yung ano na yan. Physics na yan. Oh, kasi gano'n ang nangyari sa Senado, may kinetic energy. Parang sinasabi nila. Physics pagka- yan. Ano nga pa ito? yun daw mga Duterte, may kinetic force. Kaya Hindi, makulit na yung mga tao. Yan, di naman Duterte yan. Yung gustong magpabaril sa'yo. Kung dami niyan, mga baliw. Oo. Kaya pala matagal si Luis Tro. Kasi nakatitig sa'yo. Palagay ko, sir. Hindi ba naglaway? Delikado tayo dyan. Balik na tayo kay Patron. Maganda yung mga usapan kay... Sir Lito Banayo, impeachment. Yung performance ng doon sa article na betrayal of public trust, yung grave threat at saka yung inciting to sedition from day 1 hanggang sa nagtapos kahapon. Anong masasabi mo sa performance ng parehas na kampo? Yung prosecution, inaano ang target nila,
kumbinsihin ng tao na masamang tao si Inday Sara. Yung depensa, cool eh. Depensa, defending based on legal precepts. No? Ang problema, hindi naman, ako tingin ko, syempre hindi makakapagsalita si Sen. Robin, but ang tingin ko yung mga senador, hindi lamang yung minoriya ngayon na may simpatya, dun sa article na yon kay Vice President Inday Sara, merong mga nasa mayoriya na nabuisit dun sa testimony nung dalawang, yung si Lotok at sino yun? Yung mas ninauna, lalo na nung kay Matibag. Kasi halatang nagdo-drawing eh. Nangbobola eh. Diba? Inag-iimbestiga ka ng napakataas na opisyal, pagkatapos mali-mali yung affidavit mo, mali ang pecha. Hindi mangyayari yun eh. You have to be very thorough. Hindi pwede yung pawardi-wardi ang imbestiga. NBI ka eh. Kung pulis patola ka, baka maniwala pa ako. NBI ka, di ba? Kaya ako, tingin ko dyan sa article na yan, hindi lamang yung minority. May mga siguro 4 o 5 doon sa majority na hindi boboto dyan sa... Pero sabi nila kasi lagi nila sinasabi, pasabog. Nung umupo ba, itong si direktor, pinakamagaling na direktor sa Pilipinas, sa kasaysayan, nung siya ba yung inilagay dyan, nakatulong ba siya sa prosekusyon? May pagsabog ba kayong nakita? Wala. Wala. Siya yung sumabog eh. Hindi, para Englishin natin, it was a big fart. Oo, ha? Dito naman sa issue ng pagsusubpina ng mga tax records, ng AMLAC, ng mga bank statement, anong masasabi nyo dyan? Kayo ba ipabor dyan? Hindi ako abogado no, para ano diyan, no. Pero ang tingin ko, meron namang kulatilya yung decision ni Senator Chis Escudero, yung presiding justice, na sinabi na gagamitin lang benchmark yung from 2007 to 2022. Pero ang talagang pwede lamang gamitin doon sa articles of impeachment ay yung 2022 to 2020, hanggang ngayon, 2025 or 2026. Benchmark lang yung kasi hindi pa siya impeachable official nung panahon na yun eh. Merong ganong kulatilya si Chis. Kaya lang yung tendency na baka maabuso eh. Kasi katulad ng laging sinasabi ni Senator Cayetano, nung babaeng Cayetano, sabi niya, kung ano yung nasabi na at narinig na, hindi mo na pwedeng ma-unhear yun. Oo, At kasi yung nga- mga na ilabas na rito, hindi mo na pwedeng alisin yun dahil nailabas mo na kahit mali. Kasi diyan lumabas yung kay Matubato ba yun? O Las Cañas, Las yung Cañas, statement ni Las Cañas. So, nailabas, pero hindi naman pala dapat ginamit dahil una sa lahat, di naman notaryado, di naman kasama dun sa kaso, pero nailabas na. At hindi mo na mababawi yun. Baka ganyan din ang mangyari dyan, maabuso yung... Hindi, yun nga. Ginagawa nila kasing demolition job ito kontra kay Inday Sara eh. Maaaring yung mga senador, yung senator jurors, hindi nila makukumbinse. Pero yung taong bayan, baka mabola nila, maloko nila. Ganun ang laro. Halimbawa, yung AMLC, di ba si Kim Enares na dating BIR commissioner, na-interview siya eh. Tahasan niya sinabi, yung AMLC walang karapatang mag-release ng data. Kasi nasa batas yun eh. Yung batas na natin na gumawa tayo ng creating the AMLC. No? Walang karapatan yon. Pero sa 1987 Constitution yun. Paano yung 2026 Bendalo Constitution? Bendalo. Anything goes. Pero maganda yung sinabi ni Senator Robin dun sa kung gusto nyo buksan na lang lahat. Handa ba kayo, Sen? Yun ang inaantay ng taong bayan. May Kaya kumagat ba sa hamon yun na yan? Nung sa salin, gusto ko naman purihin din yung mga kasama kong senador. Nung sinabi ko yan nung aking privilege speech, kasi FOI ako yun Freedom of Information. Privilege speech ko yun, hinamon ko yung mga mambabatas. Believe naman ako dun sa mga kasama kong senador. Nung nilabas ko yung akin, nilabas din nila yung kanila. Kaya sana dito, sa hapon natin, na pati yung mga bank records, gawin natin.
expertise, lahat. Kasi yan ang gusto ng tao. Kaalaman, no? Actually, dalawang bansa na lamang ang meron pang bank secrecy law. Pilipinas tsaka Lebanon. All countries all over the world, walang bank secrecy law. Only the Philippines and Lebanon. Ano ito? Lahat, kahit ordinary citizen. Walang bank secrecy law. Pag kailangan ng batas na tingnan yung iyong bank records, can be done. Naku, di Court malalaman order kung lang. sino nagbayad dun sa namatay na vlogger. Ayan na. Ano? Pwede lumabas lahat. Dito lang, tayo lang. Lebanon at saka Philippines. Pag yan ang ginawa natin, matutuwa ang taong bayan. Yan yung mga isang hakbang na sana, inshallah, pagka nag-iba na ng administrasyon, maitulak natin. Pero yan. hindi po ba maabuso yan? Hindi. Mas mahirap yung para sa akin kasi, pag ikaw ay nasa gobyerno, payag ka kung ang taong bayan ang umaabuso sa'yo. Kesa naman ikaw ang umaabuso sa taong bayan. Taga-gobyerno ka eh. Okay lang yun. Walang problema doon. Dapat handa ka doon. Baka bumaba yung survey bigla ni Senator. Dahil sa sinabi niya na yan, ang dami niya makakalaban dyan. Mga magnanakaw lang naman mga kalaban niya eh. Bayaan na natin yun. Pero maiba tayo ha. Total, kanina pa natin binibiro si Senator, no? Matanong ko na rin si Sir tsaka si Senator sa pagka-Vice President. Diretsuhin na natin. Kayo po ba, halimbawa, sinasabi nyo, dapat taga Maynila, kasi para di ba, taga Luzon. Ngayon, sinasabi naman ni BP Sara, yung ipaglalaban, yung hahabulin. Pabor ba kayo? Ito na yung tanong. Pabor ba kayo na mag-Vice President si Baste o si Senator Robin? Baste. Basta Vice President ni Inday Sara, hindi naman pwede yun. Ano yun? Napuso yun. Hindi maganda. Masyadong parang dynastic. Hindi siguro. Pero, as a political strategist, dapat kung taga-South ang kandidatong presidente, mas maganda kung ang kunin niyang Vice President, taga-Luzon. Hello? Senator Robin. Sandali. Linawin natin na baka mamaya tinutukoy si Senator Amy, yari tayo dyan. Hindi naman siguro, no? Babae mukhang. Ayun, para malinaw lang. So, kailangan lalaki. Well, normally, binabalansi mo yan eh, no? Meron lang mga pagkakataon sa ating kasaysayan na hindi nasunod yon. Cory and Doy. Yung isa taga Tarlac, yung isa taga Batangas. Si Macapagal at saka si Noli de Castro, si Gloria at si Noli de Castro. But mula nung si Pangulong Duterte, nabalik yung north-south balance eh. No? At lumakas ang Mindanao. Ngayon lang na nakita ng buong Pilipinas na ang Mindanao pala merong isang boses. Kaya napakahirap mong manalong senador kung kalaban mo si Vice President Inday Sara. Kasi 24% of the national vote is Mindanao. Nakita mo yung resulta ng 97% si Inday Sara sa Mindanao. Tapos, yung Visayas, that's 20% of the vote. 10.5% of that is Cebuano speaking. So 24 plus 10.5, you're talking 34.5%. Puwera pa yung mga Bisaya dito sa Manila at all over Luzon. No? So, Mas maraming Bisaya kaysa sa mga Tagalog. Sa So totoo pag lang. bumoto ka sa impeachment ni BP Sara, re-electionist ka, patay delegates ka. ka. May Oo. problema ka. Pero ang tanong dito, halimbawa lang, hypothetical, nagtanong si VP Sara Duterte, Sen Robin, pwede ka bang maging vice? Nakakatakot yung tanong na yan. Oh. Siyempre, pag dumating yan, alam nga naman tanggihan ko. Ayun. Ano naman nun, di ba? Napakapangit para tanggihan. Hindi, wala pa sigurong nagmamahal sa Duterte natatanggi sa ganyang... Basta isa lang ang tanong ko sa kanya. Approve ba yan ni Digong? Yun. Eh, Yun lang, paano? ano? Kung si Opo. Digong sumulat sa'yo mula sa Hague, sinabi niyo sa 2020, gusto kitang maging vice Tulungan mo president. ang anak ko. Ay, kung kay Ma'am Inday, 100%. Pag si Digong nagsabi, 1,000% yes yun. Opo, So, opo. Senate VP Sara Duterte, narinig nyo na po ang sagot.
Tapos na eleksyon. Tapos na eleksyon. Dinideklara na natin. Finish Ngayon pa na. lang. Tapos na. Paano Oo. si Ontiveros? 0.001 yun. May death threat pa. May death threat. May Ba't death- ba't hindi death threat ng 0.001? Ibig sabihin nun, wala kang bilang eh. Bakit kayo may death threat yun? Ano? Kayo po ba, Senator? May death threat kayo? Magmula po nung siyempre, noong sumama po tayo laban sa mga NPA, hindi po nawawala yan. Nandyan yan. Ako naman, laging ang tiwala ko sa Panginoon Diyos eh. Alam niyo, ako'y tagahanga ni Fidel Castro. No? Si Fidel Castro, sa dami-dami ng death threat dyan, hindi yan nadali. Ang sabi niya, ang hawak lang niya, morality. So, ako naman, naniniwala ako ang aking intention sa bayan, maganda. So, okay lang. Tatay ko binaril. Pero Oo. Opo. Posible po Nagsasalita kaya- sa entablado, no? Opo. posible po kaya ang isang kasamahan nila ay ide-death threat nila? Ito kung mahirap sagutin yan. O hindi kaya baka gusto niyang tumaas yung ratings niya para kaya maggagawa-gawa siya ng death threat sa sarili niya. Nako, ewan ko lang. Anyway, patapos na tayo. Kaya siguro, hinga na natin ng last message. Salamat muna tayo. Salamat Maraming po. salamat sa pagpapahiram mo ng iyong talino sa amin. Sana hindi po kayo nadala. Sir Lito Hindi. Banayo. Hindi naman. Konting kaalaman lang. Ano kami, unorthodox, unconventional. Yung Banateros, iba kami. Masaya, Hindi kami- masaya. Hindi kami magalang eh. Saka pasmado mga bibig Pasmado namin. eh. Oo. Lalo na to, pasmado talaga eh. Sana po mapaunlakan nyo kaming muli sa susunod. At syempre maraming salamat sa ating iginagalang kay Mr. Chair. Senator, Vice President, Judge. President, lahat na. Oo, Senator Robby Padilla. Isa sa pinakamakabayan na taong nakilala ko na hindi mapapil. Hindi mapapil. Ha? Senator Robby Padilla, maraming salamat. Salamat po. Thank you, Senator. You. Thank you, Senator. Sige po, may yung unang huling mensahe sa ating mga kababayan. Siguro kung tatanungin ako tungkol sa SONA ng Pangulo sa darating na Lunes, dahil napakahirap na talagang magkaroon ng solusyon itong mga pagtaas ng presyo, yung kabuhayan ng tao. At least seryosohin niya yung sinabi niya, mahiya naman kayo. At talagang yung dapat usigin ay usigin. At yung huwag yung pinipili yung mga kaaway sa politika na yun ang iuusig, imbis na yung talagang mga magnanakaw sa gobyerno. Senator Robin? Ako naman po, mga mahal kong kababayan, napakarami pong nagsasalita dito sa ating bayan, kung sino-sino. Ang akin pong imungkahi po sa inyo, sana po ang pakinggan natin, mga katulad ng ating patron, na talaga pong sa matagal na panahon, alam na po nila ang nangyayari sa ating bayan. Doon po tayo makinig. Sa kanila po tayo kumuha ng mga, may matututunan po tayo. Katulad po ng Banateros, nandito, marinig po natin yung malayang pagpapahayag. At sana po dumating ang panahon na muli tayong makabalik doon sa tayo po malaya ding makakalakad na sa mga kalsada na wala po tayong iniisip na tayo baka hindi na umabot kinabukasan. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat ha. Ayan, at dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang Daluyan ng Tunay na Boses ng Bayan. Sige po. Hoy! Ulitin natin yan. Wala yung mic. Ulitin natin. May mensahe ha. May mensahe. May mensahe. May huling mensahe si Naputol na ba Senator yun? Robin. Di ba? Sige lang po. Yan, Diretso. Pastor, I love you, Pastor. Wala pong makakasira sa ating pagiging magkaibigan. Yun. Again, abangan ang susunod na episode sa susunod na linggo, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang sa SMNI Vox Populi, ang boses ng bayan.